Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my podcast. This is Alimuddin Unufra Ilyas. Don't forget to share, to follow, and to subscribe my social accounts. Okay, next question come from Sister Hannah Badiango. Mashallah. Okay, sabi niya, tanong po niya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, applicable din po ba ito sa mga kababaihan? Jazakallahu khair po sa pagtugon. So, anong tinatanong po niya? Kung applicable ba ito sa mga kababaihan? Ito yung nakasaad sa hadith ni Prophet Sallam na kung saan ay in-screenshot niya. Sabi dito, Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, I was commanded not to tuck up my hair or my garment. Meaning, during Salah, a Muslim should not gather, tie, fold, or tuck up his hair or clothing to keep them from touching the ground during prostration. Okay. So, let us clarify this, mga kapatid, no? Kasi mahalaga ito. Yung katanungan ni Sister. So, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Assalamualaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fiki ya ukhti, no? Hannah Badiango. At naway gantimpalaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong pagnanais na masunod ang sunnah ng may tamang pagkaunawa. Na kung kaya ang pagbabawal ba sa pagtali o pag-ipit ng buhok habang nagdarasal ay kasama rin ang mga kababaihan? Kasi literally yung hadith ng Prophet Sallam ay address, no, sa kumbaga kung literal natin, address ito sa mga kalalakihan kasi yung damir, yung pronoun ay para sa mga kalalakihan, but mayroong tinatawag na prinsipyo sa bagay na yan. So ang pinagmula ng hadith, by the way, ay mula sa hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhuma na sinabi ng Prophet Sallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin wala akuffa sya'ran wala thawban, muttafaqun alay. Inutusan akong magpatira pa sa 7 bahagi ng katawan at huwag tipunin or pigilan ang buhok o ang damit. Di ba? So dapat nakalaylay. So ano ang kahulugan ng huwag tipunin ang buhok? Di ba? Wala akuffa sya'ran. Ang ibig sabihin dito, ipinaliwanag ng mga scholar na ang tinutukoy dito ay ang isang tao ay papasok sa sala na ang buhok ay nakalaylay. Pagkatapos ay itatali o ipupulupot niya ito upang hindi sumama sa sujud. So ito ang tinatawag ng mga fuqaha na kafusyari, pag-ipit, pagtipon o pagpigil sa buhok. Dahil ang buhok ay dapat ding sumama sa pagsuko at pagyukod sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Now, ang tanong dito, kasama ba ang mga kababaihan sa hatol na ito? Ang opinion ng karamihan sa mga scholar, oo. Ang orihinal na hatol ay pangkalahatan para sa lalaki at babae. Ngunit may mahalagang detalye. Hindi ibig sabihin na bawal magdasal ang babae na nakatali ang buhok. Ang ipinagbabawal ay ang sadyang pagtali o pag-ipit ng buhok para hindi ito bumagsak habang nagsusujud. Samantalang, kung nakatali na ang buhok bago pa magwudu o bago pa ang sala, karaniwang ayos niya ito o kailangan para sa maayos na pagtatakip ng aura, hindi ito saklaw ng pagbabawal ayon sa maraming scholar. Sinabi ni Imam Nawawi rahimahullah sa Sharh Sahih Muslim, ajma'al ulama'u ala anna an-nahya litanzih was salatu sahiha. Nagkaisa ang mga scholar na ang pagbabawal na ito ay para sa karaha, ibig sabihin para sa bilang makruh, no, at hindi tahrim, hindi tinatawag na talagang absolute na bawal, kundi makruh, di ka nais-nais, no, undesirable kumbaga. At ang sala ay nananatiling wasto kahit pa ginawa yon, no. Sinabi rin ni Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah sa Sharh al-Mumti', kung ang babae ay karaniwang nakatali ang buhok at nagdasal sa ganoong kalagayan, walang problema rito sapagkat hindi niya ito itinali para lamang pigilan ang buhok sa sujud. Malinaw? Naku, kaya
bilang practical na hatol, no? Babae na nakapusod na ang buhok bago pa ang sala, ito pinahintulutan. Babae na katali ang buhok bilang karaniwang ayos niya, ito pinahintulutan. Sadyang iniipit o itinaas ang buhok habang magdarasal upang hindi sumayad sa lupa, ito ay makruh ayon sa karamihan ng mga scholar. Sala ng babaeng nakatali ang buhok, wasto at tanggap inshallah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa kalalagihan, kapag ginawa niya ito ay tanggap pa rin inshallah subhanahu wa ta'ala. So sa mga kalalagihan, kailangan na ilay-ilay ang tinatawag ng buhok kapag mahaba ang kanyang buhok. At ganyan yung ang manggas ng ating sabihin natin ng ating balabal, ng ating thawb, ng ating damit, kailangan hayaan itong nakalaylay. Sa kababaihan talagang kailangan makalay kasi kailangan matakpan ng kanyang kamay. Tungkol sa larawan na kumakalat, kasi mayroong kang kinabit na larawan, no? Ang mga ganitong larawan, sister, ay kadalasang nagbibigay ng impresyon na bawal ng magdasal ang may nakapusod o nakatali ang buhok. Ito ay hindi tumpak. Ang tamang pagkaunawa sa hadith ay hindi simpleng bawal ang nakatali ang buhok, kundi makruh. No, di ka nais-nais ang sadyang pag-ipit o pagtipo ng buhok para hindi ito sumama sa sujud. At hindi ito nangangahulugan na walang bisa ang kanyang sala. You know? So bilang khulasa at bilang buo sa mga sinasabi natin, ang hadith ay totoo at sahih, walang duda. Ang hatol ay para sa lalaki at babae. Hindi ipinagbabawal sa babae ang magdasal na nakatali o nakapusod ng buhok. Ang ipinagbabawal ay ang sadyang pag-ipit o pagtali nito upang hindi ito bumagsak sa sujud. Ang sala ng babaeng nakatali ang buhok ay wasto at tanggap, inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, ang pinakamahalaga sa sala ay ang pagsunod sa sunnah ng may tamang pagkaunawa at hindi batay lamang sa mga kumakalat na larawan o posts. Ang mga teksto ng Quran at Sunnah ay dapat unawain ayon sa paliwanag ng ating mga ulama. Malinaw? So, hopefully meron ko na yung natutunan. Don't forget to share, no? So, Allahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.